tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, nakasala ngayon si dating House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Anya, handa siyang tumulong para mapabilis ang investigasyon sa flood control projects. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, dumating nga rito sa ginagawang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Mag-aalas 9 or bago mag-alas 10 ng umaga dumating itong si Romualdez at nagpaunlak naman siya ng konting panayam sa media. Ayon kay Romualdez, narito siya sa pagdinig ng ICI para magbigay linaw sa pagbuo ng budget ng gobyerno. Dating House Speaker si Romualdez nang buuin ang 2025 national budget. Lagdag pa ni Romualdez, narito siya para ayon kay Romualdez, narito nga siya para magbigay linaw dun sa ginagawang budget ng gobyerno. House Speaker siya noon nung buuin yung 2025 national budget. Dagdag pa ni Romualdez ay handa niyang tulungan ng ICI na mapadali ang kanilang ginagawa bilang fact-finding commission. Sinabi niya ito kahit hindi raw siya miyembro ng Bicameral Conference Committee. Imbitado rin si dating House Appropriations Chair at dating Bicol Party List Representative Saldico, pero wala pang pasabi ang kanyang kampo kung darating siya ngayong araw. Sinabi ng ICI kahapon na kung hindi sisipot si Ko ay magpepetisyon sila sa RTC at ipapasight in contempt si Ko at makakapaglabas kung papayagan ng arrest warrant ang korte. Narito ang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez. I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. And while not a member of the Bicameral Conference Committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding and investigation for the ICI. Connie, bago si Romualdez ay humarap din dito sa ICI para bigyan linaw naman yung budget process pa rin itong si Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman. Ayon kay Pangandaman ay lalatag niya yung proseso ng budget sa ICI at sinabi rin niya na walang kapangyarihan ang DBM na maglagay ng mga insertion sa budget, kundi ang kapangyarihan yan ay nasa Bicameral Conference Committee ng Senado at ng House of Representatives. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Isa pang mainit na balita, niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang Manay, Davao Oriental alas 10 ngayon pong umaga. Naitala ng PVOX ang epicenter niyan, 101 kilometers northeast ng Manay. Ayon sa ahensya, maituturing niyang aftershock ng kambal na lindol na sa probinsya noong October 10. Pagkatapos niyan ay nagkaroon din ng dalawa pang aftershock na parehong magnitude 5.2. As of 7 a.m., halos 1,300 na ang recorded aftershocks ng magnitude 7.4 na lindol nitong Biyernes. 15 sa mga yan ang naramdaman ng mga tao. Magnitude 1.2 hanggang magnitude 5.8 ang range ng lakas ng mga aftershocks. Mahigit 1,000 estudyante ng Manay National High School sa Davao Oriental ang magkaklase muna sa ibang gusali. Ang kanila kasing mga orihinal na silid-aralan kailangang isailalim sa retrofitting matapos mapinsala ng magnitude 7.4 na lindol. Balitang hatid ni Emil Sumangit. Ordinaryong araw lamang sana ang October 10 sa Manay National High School sa Davao Oriental. Pero hindi akalain ng mga estudyante magiging latay pala sa kanilang alaala ang magnitude 7.4 na lindol na yumanig 9:43 ng umaga. Sa lakas ng lindol, nagbuwala na ang mga computer at ibang gamit sa laboratory. Sa isa pang silid, may mga estudyanteng nag-duck, cover and hold pero kumaripas din ang takbo paalis, sabay ng isa-isang pagbagsak ng mga gamit sa loob. Ang mga tao sa gymnasium ng eskwelahan, kitang-kitang nagpulasan ng maramdaman ng malakas na pagyanig. Ang pinsalang iniwan ng lindol sa eskwelahan, mababakas,
sa nasira nitong istruktura. Ito ang Manay National High School. Isa po sa mga napinsala ng malakas na pagyanig noong isang linggo. Ito po ang itsura ng pasilyo, pati ang loob ng mga classroom. Mga kapuso, makikitang naiwan pa ang mga gamit ng mga estudyante sa loob na sinasabing naglabasan ng maganap ang lindol pasado alas 9 ng umaga noong isang linggo. Mahigit 1,300 na mga mag-aaral ang hindi nakakapasok ngayon dahil po yung mismong gusali na ito, kung nasaan naroon ang aming drone camera, kailangan daw sumailalim sa retrofitting. Pansamantala mga kapuso, ito munang gusali sa aking likuran ang gagamitin ng mga estudyante para makapag-klase. Huwag lamang maapektuhan ang kanilang pagpasok sa eskwelahan. Request na lang kami ng yung MDRR sa munisipyo na kung pwede sila lang sana yung papasok doon sa loob para makuha yung mga gamit ng mga bata kasi nandoon daw yung mga cellphones nila. Nakipag-away na yung mga parents na iba, yung mga estudyante. Sana maintindihan din kami. Dito sa Manay National High School, unang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos para malaman kung ligtas pang gamitin ang mga silid-aralan. Kinumusta rin niya ang mga pasyente sa Manay District Hospital. Isa pa sa napadapa ng magkasunod na lindol sa Manay, Davao Oriental, ang rectory ng San Ignacio de Loyola Parish. Mga kapuso, yung rectory, ito po yung silid tulugan, ito yung tiraan ng ating mga pare dito sa parokya. Dito rin ho sila tumatanggap ng mga bisita. Ito, Father, ano ang binabanggit sa inyo? Ito ba'y pwede pang pakinabangan po? No, hindi na po kasi sabi ng mga engineers talagang siya, subject for demolition na talaga. Nakapagbanggit ba sa inyo? Magkano halaga ho kailanganin para ho ma-reconstruct ito? I think more or less mga 8 million, ano? Ang ilang bahay naman sa isang bahagi ng barangay San Ignacio, muntik nang magulungan ng gumuhong bato mula sa kabundukan. Kung inyo makikita, kinukumpuni na po ng mga taga Davao Oriental Electric Cooperative ang linya ng kuryente. Matapos po itong mapinsala, dulot ng pagbagsak ng malaking bato na yan na nasa aking likuran, ang binabanggit ng mga residente, galing yan doon sa kabundukan na iyon. Buti mga kapuso, lumihis ang bato at hindi ho nabagsakan yung ating mga kababayang naninirahan dito ho sa paanan. Pero sa lakas ng pagyanig, hindi ho nakaligtas yung kanilang pader. Bumagsak ho yung bahagi ng pader na kanilang bahay dito ho sa kanilang bakuran. Noong na time po na yun, nandun po kami sa loob, and then paglabas po agad, lumabas po agad kami kasi napakalakas po talaga. And then natakot po kami, baka po mahulugan kami ng kung ano dyan sa loob. Ilang minuto po ay bumagsak agad yung malaking bato ron. Buti na lang po hindi tumama rito sa amin kasi prone po talaga rito ng malaking bato. Maging ang opisina ng DENR Senro Manay napuruhan. Yung isang building namin sa admin building namin is hindi na hindi na operational. So ang ibang naka-office dito inilipat namin doon sa isa naming building. May nararamdaman pa rin ho ba kayong mga aftershock? Mayroon pa rin sir kami nararamdaman ngayon. Nagtungo rin si Pangulong Bongbong Marcos sa bayan ng Tarragona. Kinumusta niya ang mga residenteng nananatili muna sa mga tent sa municipal grounds. Ayon sa Malacanang, halos 300 milyong pisong halaga ng tulong ang ilalaan para sa mga napinsala ng lindol sa Davao at Caraga regions. It's up to the LGU kung paano nyo gagamitin. Mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, maghahain ng diplomatic protest ang Pilipinas kasunod ng pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Pag-asa Island nitong linggo. Ipinadala na raw ng Philippine Coast Guard ang kanilang report kaugnay sa insidente sa National Task Force West Philippine Sea. Ipauubayan na raw nila sa Department of Foreign Affairs ang paghahain ng diplomatic protest laban sa China. October 12, nang bombahin ng tubig ng China ang 3 barko ng BFAR, halos 3 kilometro lang ang layo mula sa Pag-asa Island na pasok sa territorial sea ng Pilipinas. Ayon sa PCG, yan na ang pinakamalapit na panggugulo ng China. Iginiit naman ng Chinese Foreign Ministry na dapat itigil ng Pilipinas ang paghamon nila sa China sa pagprotekta sa kanilang territorial sovereignty at karapatan sa dagat.
Tataas na mahigit 23 centavos per kilowatt hour ang singil ng Meralco ngayong buwan. Katumbas po yan ng 47 pesos na dagdag sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 per kilowatt hours kada buwan. 70 pesos naman para sa kumukonsumo ng 300 kilowatt hours. Ayon sa pamunuan ng Meralco, dahil ito sa pagtaas ng generation charge na dulot ng pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Mga kapuso, isang bagyo ang posibleng mabuo sa mga susunod na araw at nakikitang tatama sa kalupaan. Base sa datos ng Pag-asa, papasok po ang potensyal na bagyo sa may eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Una nitong tutumbukin ang Southern Luzon, Visayas area, pero unti-unti itong lalapit sa northern o extreme northern Luzon. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ang low pressure area, mahigit 1,000 kilometro sa silangan ng northeastern Mindanao. May medium chance itong maging bagyo at posibleng pumasok ng PAR ayon sa Pag-asa. Kung sakali, tatawaging Bagyong Ramil ang susunod nating bagyo. May isa pang LPA na namuo naman malapit sa Bicol Region. Namataan po yan sa coastal waters ng Vinzons, Camarines Norte. Nagpapaulan na ang nasabing LPA sa Bicol at ilang bahagi ng Calabarzon. Easterlies naman ang nakakaapekto dito sa Metro Manila at ilang pang panig ng Luzon at Visayas. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang Mindanao pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Dahil na late, hindi na nakadalo si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa pagdinig ng House Ethics Committee. Kaugnay po sa inihain sa kanyang ethics complaint. Why were you late? We were very busy last night. About? I was just playing games on my computer. Nahaharap si Barzaga sa ethics complaint na inihain ng 29 na kapwa niya mambabatas dahil sa conduct unbecoming a member of the House of Representatives. Ito'y matapos ang kanyang mga Facebook post na anilay inappropriate o nagpapakita ng kawalang galang sa ilang pampublikong opisyal. Sa pagdinig po ng komite, binuo ang Reconciliation Subcommittee na magsisilbing mediator sa pagitan ng nagreklamo at inirereklamo. Sa ngayon, hindi raw handang makipag-ayos si Barzaga at sinabing dedepensahan niya ang kanyang sarili dahil naniniwala siyang wala siyang nilabag. Ayon naman kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, isa sa mga nagreklamo kay Barzaga na nahaharap din sa ethics complaint na inihain ng Cavite Representative, hindi rin daw siya makikipag-reconciliate. I'm going to decline the process of reconciliation because again, as I said, it is not a personal grievance. So he has done damage and injury to the House as an institution, not to me personally. Gabi nitong linggo, bago ang araw ng pagdinig ng komite kahapon, isa si Barzaga sa mga namuno sa kilos protesta kontra katibulian sa Makati. Panawagan nila, ibalik ang ninakaw na pondo ng bayan. Walang direktang tugon ang palasyo sa protesta pero ayon sa Malacanang, hiling lang daw ng Pangulo ay kung magpoprotesta man, panatilihin itong maayos at naayon sa batas. Alternative learning modality muna ang ipatutupad na klase sa buong lalawigan ng Laguna hanggang katapusan ng Oktubre. Ayon sa provincial government ng Laguna, walang face-to-face classes sa lahat ng public at private schools simula ngayong araw. Paghahanda raw ito sakaling gumalaw ang West Valley Fog. Magsasagawa ng inspeksyon ang provincial government sa kalidad ng mga school building. Hinikayat din ang mga residente na patibayin pa ang kanilang mga tahanan. Una nang sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na hindi magdudulot ng paggalaw sa West Valley Fault ang serye ng malalakas na lindol kamakailan sa ilang bahagi ng bansa. Hindi rin po nahuhulaan kung kailan ito tatama. Nagpaalala naman ang Department of Education sa mga lokal na pamahalaan na gawing balanse ang public safety sa learning continuity. Ang class suspensions ay bahagi po ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, faculty at staff habang isinasagawa ang mga gawain para sa kahandaan sa sakuna. Hinihikayat din ang kagawaran na makiisa ang mga magulang, guro at LGUs sa mga inisyatibang ito upang matiyak na handa at ligtas ang lahat. Ito ang GMA Regional TV News.
Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay po ang isang lalaki sa Dilasag, Aurora matapos makuryente. Chris, saan siya nakuryente at naaksidente? Connie, nakuryente siya sa ginamit niya sa panguhuli ng isda. Kwento ng ina ng biktima, dumayo ang anak at iba pang residente sa isang sakahan para manghuli ng igat o eel na ibebenta sana. Nakita na lang daw ng mga kasamahan niya ang 26 anyos na si Jojo Rosal na nakasubsob sa sakahan. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sa ilalim ng Republic Act 6451, bawal po ang paggamit ng kuryente sa pangingisda sa mga freshwater area ng Pilipinas, gaya ng mga lawa, ilog, dam at irrigation canal. Sa Mangalda naman, dito sa Pangasinan, huli cam ang pagtangay sa isang tricycle. Dalawang lalaki ang nakitang nagtutulak sa tricycle madaling araw nitong linggo sa barangay Makayug. Kinaumagahan na raw, napansin ng may-ari na nawawala ang kanyang tricycle. Inaalam pa kung sino at nasaan na ang mga tumangay sa tricycle, lalo't sa kabilang bayan ng San Fabian pa natagpuan ng sidecar. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang mga otoridad sa iba pang barangay para sa mga posibleng kuha ng CCTV na pwedeng makatulong para matuntun ang mga sospek. Hindi sumipot si Transportation Undersecretary Ricky Alfonso sa LTO matapos ipatawag kasunod ng away kalsadang kinasangkutan ng kanyang driver at dahil na rin po sa maling protocol plate na nakitang nakakabit sa kanyang sasakyan. Balitang hatid ni Oscar Oida. Ang insidenteng ito na kinasangkutan ng driver at ng sinasakyang SUV ni DOTR Undersecretary Ricky Alfonso ang mitya ng pagpapatawag sa kanya ng Land Transportation Office o LTO. Pero no-show sa LTO si Alfonso. Ang tanging nakarating ay ang mismong driver ng Undersecretary na umuni nanakit sa nakalitang driver. Ngayon, BIP mo, ang recommendation ko, i-revoke na itong lisensya niya at i-impound itong Lexus. Para magkaalaman, para malaman natin kung ano ang totoo. Hindi tayo nakikipagbiruan. Pero nang isuko sa LTO ang SUV, wala na ang plakang number 10 na nooy nakakabit pa sa nasabing SUV nang mangyari ang insidente. Nakabaklas na rin ang mga ikinabit na blinker dito. Ako dismayado ako kasi maliwanag yung tanong naman natin, napakasimple lang naman eh. In-expect ko na sinurrender to kasama yung plaka. Kasi kung legitimate o anuman ang kailangan sinurrender lahat, hindi yung isosurrender nila yung sasakyan, blinker nakatanggal. Kaya parang may lokohan eh. Meron silang blinker considering na private company. Hindi naman to basta nilagay, talagang sadyang nilagay ito. Kita naman natin sa video hanggang doon sa likod meron. Nais pa naman alamin ng LTO kung bakit may number 10 na plaka ang sasakyan na base sa guidelines ng LTO ay protocol plate para lamang sa mga hukom ng Court of Appeals at Solicitor General. Lumalabas din na hindi si Alfonso ang may-ari ng SUV. Dahil siya yung may dala ng sasakyan, pero siyempre sa level ng aming power, yung sasakyan at driver lang kasi yun lang naman ng LTO. Pero syempre kailangan din magpaliwanag sa amin kasi nakakonect lahat eh. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Alfonso. Ayon naman kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, nag-file na ng indefinite leave of absence si Alfonso. Yusek Alfonso nag-file po ng leave of absence dahil while pending itong investigation po. I may suggest kay Yusek Alfonso might as well indefinite until pending yung investigation. Ganun naman po talaga ang proseso. Ang pinakalayunin at purpose naman po niyan ay yung respondent will not exert influence sa pag-iimbestiga. Inaasahan na rin umano ng kalihim ang paliwanag ni Alfonso anumang sandali matapos siya mag-issue ng notice to explain. Sa DOTR naman po gumugulong na po yung administrative case ni Yusek Alfonso. Pinagbabawal na sa kahit na sinong opisyal at empleyado ng DOTR at attached agencies nito na gumamit ng protocol license plates at wangwang. Ayon sa kalihim, wala raw VIP sa kanilang departamento. Alam naman po natin na yung paggamit ng protocol plates, wangwang o blinkers
naaabuso sa mga kapangyarihan, yung ibang nasa gobyerno. At gusto lang po namin iparating that under my watch po, ang DOTR family kasama ang attached agencies, sectoral offices, wala pong VIP sa amin. At hindi po kami papayag na may abusado na VIP ang turing sa isang taong gobyerno. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasado na sa Kamara ang panukalang 2026 national budget na mahigit 6.7 trillion pesos. Pinaboran po ito ng 287 kongresista. 12 ang tumutol at 2 ang nag-abstain. Sa ipinasang budget, tinanggal ang 255 billion pesos na flood control project mula sa DPWH at inilipat ang malaking bahagi sa mga sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Kasunod po ng Kamara, Senado naman ang kailangan mag-aproba ng bersyon ito ng panukalang budget. Pagkatapos, tatalakayin ito sa Bicameral Conference Committee para i-reconcile ang magkakaibang probisyon bago papirmahan sa Pangulo. Happy Tuesday mga mare at pare! Patuloy na nakakakuha ng parangal ang GMA Pictures and GMA Public Affairs film na Green Bones. Wagi ito ng Best Film at Best Picture sa Gawad Parangal ng Bayaning Pilipino. Kinilala naman bilang Best Actor si Kapuso Drama King at Sanggang Dikit for Real star Dennis Trillo para sa natatanging niyang pagganap bilang Domingo Zamora. Winner din ng Best Director si Kip Banda ng Balota, habang Best Actress si Teacher Emmy na si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Oh my gosh, first Cinemalaya ko po! Ang memorable win naman para kay Kapuso star Rochelle Pangilinan. Naiuwi kasi niya ang Best Supporting Actress Award para sa kanyang Cinemalaya debut film na Child No. 82, Anak ni Boy Canak. Best Ensemble Performance naman ang nakuha ng pelikulang Open Endings nina Jasmine Curtis Smith at Clea Pineda. Samantala, hinarang ng PNP Highway Patrol Group ang isang pick-up dahil sa maling paggamit ng green plate na ibinibigay lamang sa mga electric vehicle. Sa magkahiwalay po na operasyon naman, isa pang pick-up at isang truck ang nabistong may kargang mga smuggled na sigarilyo. Balitang hatid ni June Veneracion. Hindi na nakaporma ang isang aktibong pulis at 3 niyang kasama, kabilang ang isang minor de edad, nang maabutan ng mga miyembro ng HPG o Highway Patrol Group sa Iligan City. Ang bilis ng takbo nyo eh. Sakay ng pickup truck, humarurot daw ang mga suspect ng parahin. Sa loob ng kanilang sasakyan, nakita ang mga kahon ng hinihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. They got away from one checkpoint to another. That's why na hinabol siya ng Highway Patrol. Sa Negros Oriental, 20 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo naman ang nakumpiska ng HPG. Nakita ito sa abandonadong truck. Isa pang tinututukan ng HPG ang mga gumagamit ng green license plate kahit hindi electric o hybrid ang kanilang sasakyan sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act. Exempted sa number coding ang mga ganitong sasakyan. Ito ay isang diesel na SUV pero merong kakaiba sa sasakyan ito. Tingnan nyo. Ang plaka niya, kulay berde. Ang mga ganyang klaseng plaka ay ini-issue lang doon sa mga hybrid o di naman kaya mga electric vehicle. Nag-viral kasi ang sasakyan ito dahil nga merong green plate at dahil dyan ay nagsagawa ng operasyon ng Highway Patrol Group. Meron pang natunto ng HPG na pick-up na green din ang plaka kahit diesel ang makina. This operation is in response to growing reports of fake or misclassified green plates. We remind the public, vehicle plate classification is not optional. It is a legal requirement and misrepresentation may result in penalties and inconveniences. Humarap ang may-ari ng SUV sa HPG para magpaliwanag. Ang mismong car dealer daw ang nagbigay sa kanya ng plaka, 1 buwan matapos ilabas sa kasa ang sasakyan. Try namin ibalik kasi alam namin na it's supposed to be an EV plate. And then we never abused
the use of the card. I have another service vehicle na pwedeng magamit. It was an error on the part of the one issuing authority, which is the LTO. Pero sa record ng LTO, regular plate lang ang nakadeklara para sa SUV at pickup. Kaya may isinasagawa na ngayong investigasyon. So malinaw talaga na merong hocus-pocus na nangyari. So kailangan natin siguraduhin saan ba nagmula ito. Yun ang importante dito makita natin sino yung mga responsabling tao na involved sa mga bagay na ito. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nadagdagan pa ang mga lugar na nasa state of calamity kasunod ng mga lindol sa Davao Region. Sara, saan yung mga pinakabagong lugar dyan na nagdeklara ng state of calamity? Connie, nasa state of calamity na rin ang Tarragona na katabing bayan ng Manay sa Davao Oriental. Ayon kay Mayor Bulaong, 10,000 pamilya ang naapektuhan ng malalakas na lindol. 2,000 sa kanila ang nasa evacuation area pa rin, kabilang ang mga nananatili sa mga tents sa municipal grounds. Pangamba ng ilan baka magka-aftershocks habang nasa bahay sila. Apektado na rin ang kanilang mga hanap buhay. Patuloy ang pamimigay ng food packs at tubig. Ayon sa LGU, inihahanda na ang relocation site para sa mga residente. Kabilang ang 3 minero sa Pantukan Davao de Oro sa mga nasawi dahil sa malakas na lindol nitong Biyernes dito sa Davao Region. Nagtulungan ang ilang lalaki sa paghuhukay sa mga kapwa minero nilang natabunan ng guho sa gilid ng bundok sa Barangay Kingking. Nakaligtas ang ilan pero bangkay na ang 3 nilang kasamahan ng matagpuan. Kasunod ng insidente at dahil sa posibilidad ng aftershocks, sinuspinde ng provincial government ang operasyon ng mga minahan sa Davao de Oro. Sa kabuuan, 4 ang nasawi sa probinsya dahil sa lindol ayon sa Department of Health, Davao Region. Mahihigpit na yakap at matatamis na ngiti mula sa kanilang pamilya ang sumalubong sa 20 bihag ng grupong Hamas sa kanilang pagbabalik sa Israel makalipas ang 2 taon. Pinakawalan sila kasunod ng napagkasundoang ceasefire ng Israel at Hamas na pinangunahan ng Amerika. Kapalit nito, pinalaya na rin ang 250 Palestino na ikinulong sa Israel, pati ang 1,700 na ikinulong sa Gaza. Sakay sila ng ilang bus na inabangan ng libu-libong kapwa Palestino. Ayon kay US President Donald Trump, ito na ang pagtatapos ng mahigit 2 taong giyera ng Israel at ng Hamas. Balik naman tayo dito sa bansa. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa Manay, Davao Oriental, kasunod po ng mga naramdamang malalakas na aftershocks doon. May ulat on the spot si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, tama ka dyan, Connie. Ramdam pa rin yung mga malalakas na aftershock dito. Kaya yung mga residente nasa labas pa rin ng kanilang mga bahay. Linog! Isaw dyan! Sa kalagitnaan ng pagsushoot ng news team sa Sitio Bubonao, Barangay Holy Cross sa Manay, Davao Oriental, biglang lumindol. Kaya ang mga residente nagpiglasan palabas ng kanilang bahay. Maraming bahay rito ang pinadapa ng mga nakaraang pagyanig, kaya sa mga tent na lang sila natutulog. Samantala, pahirapan pa rin ang pagkukunan ng maiinom na tubig. Umaasa sila sa mga donasyon. Ang iba naman, kumukuha na lamang ng tubig mula sa poso na pinapakuluan para may mainom. Ang iba, kumukuha sa bukal at ilog. Patuloy naman daw ang pamimigay ng mga maiinom na tubig, pero may mga barangay pa rin na, Connie, na hindi pa naaabutan ng tulong, lalo na yung mga nasa malalayong barangay. Pero patuloy naman yung relief operations ng LGU hanggang sa maabutan yung mga malalayong barangay na hindi pa naaabutan ng tulong. Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa mga aftershocks. Jandy Esteban. Ngayon pong Breast Cancer Awareness Month, muling pinapaalalahanan ang mga kababaihan na ugaliing mag-self-breast exam at taon-taong magpakonsulta sa doktor para maiwasan po ang mga malalang sakit. Balitang hatid ni Von Aquino.
June 2018 nang makapani may layugan ng bukol sa kanyang kanang dibdib. Matapos magpatingin sa doktor na kumpirmang may breast cancer stage 2B siya. Agad siyang nagpa-opera at nag-chemotherapy. At pagkatapos ng mahigit 1 taong gamutan, idineklara siyang cancer-free. Si Ces Melo Santos naman hindi raw agad pinansin ang nakapangbukol sa dibdib hanggang sa sumakit na ito at nakaramdam na ng pagkahapo. March 2024 na diagnose siyang may stage 2 breast cancer. Matapos sumailalim sa chemotherapy at radiation, cleared na siya sa sakit nitong Abril. Ang kwento ni May at Ces, patunay na hindi death sentence ang pagkakaroon ng breast cancer. It was really, I believe, a miracle for me na if you feel something, go get it checked. Pag umedad ka na ng 30, mga ganun pataas, kailangan nag-check ka talaga yearly or kahit sa sarili mo, nagkakapaka man lang ng breast mo kahit wala kayong history. Sabi ng oncologist na si Dr. Norman San Agustin, curable o kayang mapagaling ang breast cancer hanggang stage 3. Kailangan lang ma-detect ng maaga at agad masimula ng gamutan. Sa ngayon, libre ang breast ultrasound at mammogram sa mga pampubliko at ilang pribadong ospital sa ilalim ng konsulta package ng PhilHealth. Isinusulong naman ang paggamit ng thermalytics, isang advanced medical equipment na mas mura sa mammogram. Costs only about 1,500, which they have a mobile unit that we've screened 12,000 patients over the past 12 months. Tip din ni Doc, ugaliin ang self-breast examination. Gawin ito kapag wala ang buwan ng dalaw, wala pa sa fertile stage at nasa iyong mid-cycle. Gawin daw ito ng nakatayo at nakahiga. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto na ang mabibilis na balita. Nagkabanggaan ang isang motorsiklo at pampasaherong jeep sa Marcos Highway sa Barangay Santolan sa Pasig. Batay po sa inisyal na investigasyon ng pulisya, mag-U-turn sana ang jeep nang biglang makabanggaan ito ang motorsiklong nasa parehong lane. Tumilapon ang 2 sakay ng motor. Isinugod sa ospital ang lalaking rider habang dead on the spot ang babaeng angkas niya. Inaalam pa ang kanilang pagkakakilanlan. Nasa kustudiya na ng Pasig City Police Station ang jeepney driver na tumangging magbigay ng pahayag. Paliwanag ng kanyang operator, kababiyahe lang ng jeep nang mangyari ang aksidente. Inararo ng isa naman pong pampasaherong jeep ang mga plastic at concrete barrier sa Commonwealth Avenue dyan sa Quezon City. Ayon sa QCPD Traffic Sector, 8 ang sakay ng jeep, kabilang ang driver. 5 sa kanila ang kinakailangang isugod sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng jeep na nakipag-gitgitan umano sa isa pang jeep at isang taxi. Paliwanag ng driver ng jeep, nawalan ng preno ang jeep at iniwasan niya ang ibang sasakyan kaya siya bumangga sa mga barrier. Nasa kustudiya na siya ng mga otoridad at nakaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple physical injuries. Lord, tama na Lord! Dali na! Ngayon, ang huling araw ng health break sa mga public schools sa Metro Manila para sa disinfection kontra sakit at pagsusuri ng mga school building sa gitna po ng agam-agam dahil sa magkakasunod na lindol. Kamustahin na po natin ang ginawang building inspection sa Pasay sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Connie, sinimula ng inspeksyonin ng mga lokal na opisyal at mga city engineer ang mga eskwelahan sa lungsod ng Pasay dahil sa mga kaso ng malatrang kasong sakit at banta ng lindol. Ngayon ang ikalawa at huling araw ng suspension ng face-to-face classes sa Metro Manila dahil nga sa dumaraming sakit. Kapag hindi natapos ang disinfection at inspection sa mga school building, sabi ni Pasay Mayor Emmy Calixto Rubiano, ay baka ma-extend pa ang class suspension. Pero siyempre, gagawin daw nila ang lahat para ito'y matapos. Sa loob ng 6 na buwan, 230 ang mga tinamaan ng influenza-like illness sa lungsod. Pero ngayon ay 8 na lang daw ang active cases at hindi naman may tuturing na alarming, sabi ni Mayor Rubiano. Kasabay ng disinfection ay nagsagawa na rin ng inspection ng mga taga-City Engineering Office. Pagamat tapos na raw sila sa annual inspection sa mga gusali sa lungsod, mas mabuti na raw ang nakakasiguro
kaya nagsagawa muli ng inspeksyon kasunod ng malalakas na lindol. Nagbigay na rin ng karagdagang hard hat ang Pasay LGU, kaya lahat na ng mga estudyante at guro ay meron ng magagamit kapag may sakuna. Balik si Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Mula sa banta ng lindol, update naman po tayo sa lagay ng panahon ngayong may binabantayan tayong LPA. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Glyza Esculiar. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hari. Magandang umaga rin po sa inyo, Ma'am Connie, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, Ma'am Glyza, kailan ho magiging bagyo itong LPA na nasa labas pa rin ng ating PAR? Ine-expect natin, Connie, na itong nasa 1,780 kilometers east ng northeastern Mindanao na low pressure area na ating minomonitor ay expected natin pinakamaagang magiging bagyo ngayong gabi or bukas ng madaling araw. Pero maaari din po na Friday or Saturday pa ito mabuo. Medyo malaki po ang uncertainty ng timing po ng formation po nitong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At sa anong direksyon po ito inaasahang kikilos at sa mga lugar ang maapektuhan, Ma'am? Ito pong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na low pressure area, inaasahang makakalapit po sa ating bansa by Saturday or Sunday. Ini-expect po natin sa extreme northern Luzon po ulit ito tatahak or scenario po natin dito po sa northern Luzon. Mabanggit ko lang po, Ma'am Connie, meron po tayong isa pang low pressure area na minomonitor. Nandito lang po ito sa coastal waters ng Vinsons, Camarines Norte. Kaya kung mapapansin nyo po, maulan po sa Metro Manila at ilang bahagi po ng Calabarzon. Ngunit ito naman pong nasa malapit na low pressure area ay inaasahan din pong malulusaw bukas po yan. So wala naman tayong sabay na LPA na inaasahan po na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility? Wala naman po dahil bukas itong malapit na low pressure area ay magdi-dissipate po o matutunaw po at likely po yung pasok po ng Philippine Area of Responsibility ay second half po ng week. So hindi po sila magsasabay. I see. Pero sabi nga nila pag malayo pa at nasa dagat, may posibilidad pa itong magpalakas lalo bilang isang bagyo. Nakikita ho ba natin na magiging malakas muli ito pong si Ramil kung sakasakaling makapasok po siya sa PAR? Tama po yan, Ma'am Connie. Ito pong low pressure area na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay inaasahan po natin na magiging bagyo po ito at likely po yung highest intensity po na forecast po natin ngayon ay severe tropical storm. Siyempre nangangamba tayong lalo doon po sa mga lugar na tinamaan na ho ng lindol ng Davao, Cebu. Ano ho ba ang maaasahan nilang panahon kapag pumasok na ito si Ramil sa ating Philippine Area of Responsibility at tuluyan na maging bagyo? So far po dito po sa Cebu at Davao Oriental, yung mga areas po na binanggit po ninyo, na nagkaroon po ng lindol nung nakaraang araw. Inaasahan po natin na ngayon hanggang bukas ay magiging maganda po ang panahon nito at maging hanggang sa Huwebes po maganda po ang panahon. Tanging mga localized na mga pag-ulan o thunderstorm lang po ang inaasahan po natin sa lugar. However, pagdating po ng Friday, expect po natin na magiging maulan po yung area dahil sa trough po na itong binabantayan po nating low pressure area at ina-expect po nating magiging bagyos sa susunod na mga araw. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Yan naman po si Pag-asa Weather Specialist Glyza Esculiar. Ibinida sa World Expo sa Osaka, Japan ang sining at kultura ng mga Pilipino, pati na ang mensahe ng pagbangon mula sa mga kalamidad. Ang exhibit na yan ginawa rin ng Silver Award para sa Exhibition Design for Self-Built Pavilions. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Mga makukulay na awitin at sayaw. Malikhaing mga produkto. Tatak Pinoy na sining. At kakaibang teknolohiya para ibida ang ganda ng Pilipinas. Ilan lang yan sa naipakita sa Philippine Pavilion sa World Expo 2025 sa mahigit 1 milyong taong bumisita mula nang buksan ito sa publiko noong Abril. Samot-saring pakulo ang inihanda ng iba-ibang bansa para ibida ang kanilang sining at kultura dito sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Ang isa sa mga pinilahan dito, ang Philippine Pavilion kung saan tampok ang paghahabi o weaving.
Iginawad sa Philippine Pavilion ang Silver Award sa Exhibition Design for Self-Built Pavilions. Poland naman ang nanalo ng gold at bronze para sa Austria. Nakakatuwa kasi may representation tayo. Kaya natin makipagsabayan sa ibang bansa. Nakaka-proud siya kasi pinapakita yung different textile weaving ng bawat region natin. At para sa full Pinoy experience, challenge din natin ang ilang bumisita sa pavilion kung pamilyar sila sa ilang Filipino words. Mahal kita. Ang ganda mo. Mabuhay. Ang ibang bumisita sa Philippine Pavilion, nagpaplano na raw magbakasyon sa Pilipinas. We've been to Philippines last May for our family trip, but it's not enough. We love to go to Philippines more and more. So we miss Philippines. I saw that you have good beaches there, so I love beaches. So I think that is the kind of visiting that I will do in Philippines. Bukod sa pagbida ng sining at kultura ng Pilipinas, tumayo rin na simbolo ng pag-asa ang Philippine Pavilion, lalo na sa gitna ng sunod-sunod na sakunang naminsala sa Pilipinas nitong mga nakaraang linggo. Through it all, this pavilion stood as a reminder that we are a people who will rise and we will rise together. We showed the world that even in the face of nature's fiercest tests, the Filipino spirit will continue to shine. More opportunities certainly for our economy because yung marami pong mga Japanese businesses that are very interested in the Philippines now, and they show their interest by really being there. We are talking to them about possibly sourcing products for sale from our small and medium enterprises in the Philippines. Sa pagsasara ng Philippine Pavilion sa Osaka, Japan, may iniwan itong pangako na muli itong mabibigyang buhay sa ASEAN Tourism Forum Travel Exchange sa Pilipinas. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Esta Secto Encantadix, handa na sa tigmaan ng new generation of Sangres. Atake! Yan ang pangmalakasang visual effects na napanood sa episode ng Encantadia Chronicles Sangre kagabi. Isa ito sa mga iconic na eksena sa Encantadia universe na inabangan ng fans. Naglalagablab ang gayak na pandigma ni Flamara Faith da Silva. Humahagupit naman ang warrior outfit ni Dea Angel Guardian. Umaagos ang battle gear na suot ni Adamus Kelvin Miranda. At nagpapayanig naman ang armor ni Terra Bianca Umali. Ngayong ganap na silang mga tagapangalaga ng mga brilyante, handa na silang bawiin ang mga kaharian sa Encantadia. Abangan ang pagsalakay nila mamaya sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Mainit na balita, tig 10,000 pisong ayuda ang ibibigay ng gobyerno sa mga naluging magsasaka dahil sa mababang presyo ng palay. Yan po ang pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalo sa pagpapasinaya sa Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan. Bukod po sa ayuda, maglalagay din ng Rice Processing Center sa lalawigan at mamimigay ng makinarya at mga sasakyan para matulungan ang mga magsasaka. Ang dam ay magsisilbing irigasyon sa mga pananim at flood control measure na rin na pipigil sa bahang dulot ng bagyo o malakas na ulan sa lugar. Mahigit 1,000 magsasaka ang makikinabang sa halos 800 milyong pisong halaga ng proyekto. Ito ang GMA Regional TV News. Love on top ang feels na hatid na isang wedding proposal sa Mount Apo. Tabla ka naglino. Gikilig ang Apo, gikilig. Last weekend, planong akyatin ng magkasintahang Harold Vergara at Shermil Trenya ang highest peak sa buong bansa.
Sa tuktok ng bundok pala balak mag-propose ni Harold. Pero dahil sa mga lindol na naramdaman dito sa Davao Region, ipinatigil muna ng organizers ang hike paakyat. Kaya nanatili sina Harold at Cherry Mill sa Tinakaran campsite. Hindi man narating ang tuktok, itinuloy pa rin ng lalaki ang proposal sa harap ng iconic landmark na Almasiga Tree. Sumakses naman siya at nakuha ang matamis na oo. Umakyat na mag-boyfriend-girlfriend at bumaba bilang mag-fiancé. Congrats! Eto, speaking of lindol preparedness, Mars, no one left behind. Tama. Kasama rin dapat sa paghahanda ang ating beloved pets. Ito nga ganyan po ang idinemo ng fur mom of two na si Hugh Cooper Franzine Torres. Tinuruan niya ang mga asong sina Nuggets at Mackie kung paano magtago sa ilalim ng upuan at lamesa. Sa tulong po ng ilang dog treats, napasunod naman ang Shih Tzu at Golden Retriever. Hindi man daw maging muscle memory ng mga aso ang duck cover and hold, at least daw ay may hint o idea na ang kanyang fur babies kung saan pwedeng magtago in case of emergency. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 72 araw na lang, Pasko na! Ako po si Connie Sison. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.